Pinay Mix Vlog. So ngayon po, ang i-share ko po ngayon about po sa application sa 13A ng foreigner dito sa Pilipinas. So ngayon, i-share ko po kayong anong yung mga kailangan ng mga ng foreigner bago mag-apply ng 13A or amendment dito sa Pilipinas. So, the first time pong application po namin dun po sa probationary last year. So, ang kailangan po ng foreigner dito, yung kasi po, ako po ay petitioner ng aking asawa dito sa Pilipinas. So, ang mga kailangan ko pong i-submit sa immigration, yung una po, yung probationary po, original marriage certificate, original birth certificate ko po. Then, ayan, magpapagawa ka po ng joint affidavit sa attorney dun sa immigration, ng magbabayad ka ng mga 6 pieces po yung nakopya, 900 pesos. So, ayan. Then, I-card ang kailangan po doon. Then, passport ng asawa mo. Okay lang po kahit ikaw muna yung ikaw muna po ang mag-apply sa Pilipinas po, sa probationary. Hindi na kailangan. Then last, pwede mo naman isama yung asawa mo, yung foreigner. So, kasi kailangan po ng biometric ng asawa mo. Yun lang din naman ang kailangan. Then, perma. So, pwede ka naman po, yung Pinay po ang pwedeng maglakad ng kanyang probationary sa immigration, sa Bureau of Immigration. So, kasi ako kasi noon ang naglakad ng application ng asawa ko sa immigration. So, maghahintay ka po ng after 4 months bago ka ma-approve. So, ito po ngayon, ang i-share ko po ngayon kung ano po yung mga kailangan ng 13A ng application ng foreigner dito sa immigration dito sa Pilipinas. So, ang una ko pong isabit, kasi may bagong latest ngayon, may bagong application ngayon na binibigay ang immigration na hindi po namin hindi updated sa internet or sa page nila. So, ngayon po, ito po yung i-share ko sa iyo, sa inyo, yung kailangan po ng 13A. Ito po. Una po, join letter is addressed to the commissioner from the application in the petitioning Filipino spouse. So, mayroon na po kami niyan. Ito po. Ayan po yan. Nakasunod-sunod po yan. So, magpapagawa ka, 6 na kopya po. 6 na kopya sa attorney ng affidavit. So, nagkakalaga ng 1,200. Ayan, ito na po. Tapos, kailangan po 2 folder na white. Kasi, ito yun. Dapat nakasunod-sunod. Din, pangalawang kailangan po ng application ng 13A ng foreigner dito ay yung duly accomplished CGAF or BI form CGAF 001 Rev 1. Din yung pangatlo po ay joint affidavit of continuous cohabitation of applicant and the petitioning spouse. Yun po, kasama po yun doon sa pinagawang affidavit sa attorney sa nagkakalaga ng 1,200. Then, number 4, photocopy of passport, biopics, visa implementation, page and latest admission with valid authorized stay. So, yun po. Kasi sa internet, nag-search kami, kaya 4 lang ang kailangan na xerox sa passport. Nung pumunta na kami sa immigration, lahat ng page ay kailangan kong i-xerox. Lahat ng pages po ng passport. Ito na po yun. Ito na yun. Kailangan naka-following po dito. So, isa pala. Dito po. Kailangan po
sunod-sunod po yan. Ito, yan po. Lahat ng page ng pages ng passport kailangan pong naka-xerox po. Dalawang xerox po. Kasi isa dito, isa sa isang folder at isa dito. Ayan. Then, sunod po, ayan. Valid National Bureau of Investigation, NBI clearance po. So, ayan, mag-a-apply ka po sa online ng NBI clearance. So, sa Manila pa po, ito kinukuha. Tapos, kailangan mo muna mag-appoint, kumuha ng appointment sa online. So, kung asawa niyo po ay hindi pa fully vaccinated, so, kailangan po ng appointment sa online bago ka makapunta po sa immigration. So, kung fully vaccinated naman ang asawa mo na foreigner, anytime po pwede pong pumunta sa immigration. Yan lang po. And then, pangatlo, pang-pito na, pang-anim pala tayo. BI clearance certification. Ayan, meron na po kami dito. Kompleto na po yan. Then, pang-pito, original of certified true copy of Bureau of Quarantine Medical Clearance or application. So, hindi naman, wala kami niyan. Kasi, yan nga, kailangan ko muna talaga mag-appointment sa online pag hindi pa hindi na pala ito kailangan kasi naka-ikis yung original or certified true copy of Bureau of Quarantine Medical Clearance. Ayan, hindi na po pala, ayan, kasi inikisa na pala ng staff doon sa information sa BIR, sa immigration. Ayan. So, kailangan po, kung ano po yung mga nandito, dapat nakahanay din po dito sa folder na to. Dahil masyado silang maigpit. Kung hindi po nakahanay, hindi ka po i-assist niyan. Pero meron din na staff ng immigration na talagang mabait. Talagang ituturuan ka kung paano ihanay or pagkasunod-sunod. Ayan. Kaya nakahawakan ko pa ito kasi kailangan namin bumalik. Kasi importante po sa application ay ang I-card, ang e-card ng foreigners. So, hindi ka makaka-apply ng 13A kung wala po ang ID card mo, e-card ng 13A na application. Dahil yun po ang pinaka-importante ang inyong i-card, e-card. Kaya huwag nyo pong kakalimutan kung kayo ay mag-apply, pupunta sa immigration, kayo ay mag-apply na ng 13A. So, yan po ang pinaka-importante. Hindi po ito tatanggapin itong form na to, yung application nyo sa 13A, kung hindi kumpleto ang inyong requirements. Kumpleto na po ito. Lahat na po yan nakalagay. Lahat na yan. Kasi ang nag-ano na nito, tumulong sa amin yung mabait na staff doon sa information. Ayan, nakahanay na. Talagang kulang na lang dito i-card kasi nakalimutan namin kahapon. So, kailangan na bumalik bukas para i-xerox yung i-card niya. Kasi importante daw yun sa application ng 13A. So, ngayon na 13A na application ng asawa ko dito sa Pilipinas, hindi na po kailangan ang birth certificate ko, and then marriage po certificate. So, yun po ang ngayon ang bagong latest po. So, ngayon, yung mga huwag po kayo kumuha ng update sa online kung ano po yung kailangan nyo sa 13A dahil ang online ay hindi po updated. So, kailangan nyo po tumawag po talaga sa immigration
kung ano po talaga yung mga latest nilang kailangan sa mga requirements sa application ng 13A. Base po yun sa aming experience ngayon. Kasi kami po kasi bumase kami sa online sa page nila. Yun ang binigay sa amin at yun din ang sinunod namin. Tapos pagpunta namin po sa information sa immigration, iba na po yung binigay sa amin na ito na po yun. Yung mga nakahanay. So, ipipicturean ko po. Then, ipopost ko din ito. Para makita nyo. Ito po yung latest ngayon ng 2022 na kailangan ng 13A. So, tomorrow, siguro magagawa uli ako ng vlogs according sa mga magiging experience namin sa application ng 13A. So, ito lang po ang inaano ko po sa inyo. Sinishare ko ngayong araw na to. Kasi hindi pa ako bukas po kami ibabalik sa immigration. Ayan. Kailangan po kasi namin uli ng appointment online. Kasi ang asawa ko ay hindi pa po vaccinated. So, ayan po ang requirements. Ang ayan. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlogs. Yung hindi pa po pala subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.